God loves you. Mahal po kayo ng Panginoon. Amen. 저는 정순아 목사고요. 여러분 보고 싶어서 이렇게 왔는데 비가 많이 와가지고 오는 길에 좀 힘들었습니다. 그런데 하나님의 은혜로 길을 열어주셔서 이렇게 또 얼굴을 보게 돼서 너무너무 감사하고 사랑합니다. 예수님의 이름으로. My name is Jong Sun Ah. I came from Korea to meet all of you. Ako po ay si Jong Sun Ah at mula po ako sa Korea. Narito po ako para makita ko kayong lahat. It was raining so hard, so I was worried, but God has led us to this Onri Humang Church. Napakalakas po ng ulan, kaya ako po'y nag-aalala. Ngunit ang Diyos po ang nagpahintulot para tayo magsama-samang sumamba sa Honori Somang Church. Amen. 이곳에 와가지고 너무 깜짝 놀랐습니다. 여러분들이 이렇게 뜨겁게 예수님을 사랑하고 열망하고 기다리고 사모하는 걸 보고 우리 또 여기에서 이렇게 아름다운 찬양으로 영광을 돌리고 열심히 하는 걸 보고 너무너무 감사하고 고맙습니다. I thank you so much for your passion and your faith in God. Even in the bad weather, you came to church and waited for us and waited for this worship service. Marami pong salamat kahit na po masama ang panahon, malakas ang ulan, pero hinintay niyo po kami at hinintay niyo po magsimula ang ating pagsamba sa araw na ito. Amen. 오늘 본문 말씀은 신약성경 마가복음 1장 23절 28절 말씀 Today's text is 드리겠습니다. from Mark chapter 1 verses 23 to 28. Ang teksto po natin ngayon ay mula sa Mark chapter 1 verse 23 hanggang 28. If you have the Bible with you, please read together. If you do not, please listen carefully. Kung wala po kayong mga Biblia, ay pakinggan po natin. Ngunit kung meron man po kayo, ay basahin po natin ang Marcos Chapter 1 chapter 1, verses 23 to 28. verse 23 to 28. Basahin ko po ang salita ng Diyos. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumayas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nautusan niya pati ang masamang espiritu at sinusunod naman siya at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Amen. 아멘. 오늘 본문 말씀은 예수님께서 이 가버나움 회당에서 말씀을 가르치던 중에 일어난 사건을 말씀합니다. Today's text is about the incident happened in the synagogue in Capernaum. Ang pangyayari pong ito ay mula po sa sinagoga doon sa Capernaum. 예수님께서 말씀을 열심히 가르치시는 중인데 어떤 사람이 시끄럽게 떠들기 시작했습니다. While Jesus was teaching the word of God eagerly, someone began to make noise. Kaya po habang ang ating Panginoong Jesucristo ay namangaral, ang salita ng Diyos ay naging tanyag at nagingay sa buong lugar. 사람들이 보니 귀신 들린 사람이었습니다. When people saw, he was a demon-possessed man. At nung nakita po ng mga tao, mayroon pong isang taong inaalihan ng masamang espiritu. 여러분, 귀신 들림과 정신병자는 거의 분간하지 못할 정도로 비슷한 점이 있습니다. Demon-possessed man and mentally illness have so many similarities. Kaya po, yung mga tao pong inaalihan ng masamang espiritu, maging yung tao mayroong mental na problema, magkaparehas po sila. 하지만 정신병과 귀신 들리는 것은 아주 다른 병입니다. Even if they are very similar, we must know that they are completely different. Ngunit kahit sila po'y magkaparehas, ngunit dapat nating maunawaan ang kanilang pagkakaiba.
maunawa. Amen. 귀신 들림과 정신병을 구별하기 위해서는 귀신이 어떤 존재인가 하는 것을 우리가 꼭 알아야 됩니다. So in order for us to distinguish from demon-possessed to mentally ill, we have to know about what kind of being is demon. Upang maunawaan po natin kung sino yung taong may problema sa pag-iisip at sino po yung taong naalihan ng masamang espiritu, ngunit dapat po natin itong maunawaan. 오늘 본문 말씀 속에 귀신의 존재를 분명히 살펴보겠습니다. 귀신의 특징이 있습니다. Let us examine from today's text. Pag-aralan po natin ang tekstong A ito. demon has its characteristics. Ang diablo po, ang demonyo, meron pong kanya-kanyang karakter. 오늘 제목의 말씀은 예수님의 권세입니다. Yes, the title of today's sharing is the authority of Jesus. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay ang kapangyarihan ni Heso Kristo. Amen. 첫 번째로 귀신은 영적인 존재입니다. The first characteristic of demons are spiritual beings. Kaya po ang espiritual, ang karakter po ng demon po, ang diablo ay hindi siya nakikita. 영적인 존재라고 하는 것은 시간과 공간을 초월합니다. Spiritual beings transcends time and space. Ang espiritual na ito ay naroon siya sa lahat ng pagkakataon o lahat ng lugar. 영적인 존재이므로 길거리와 집안, 회당, 바다, 호수, 무덤, 사람의 마음속 어디든지 들어갈 수 있습니다. Since they are spiritual beings, they can be everywhere. Dahil po ito po ay espiritual, pwede siyang nasa lahat ng dako. They could be on the street, in the house, in the synagogue, on the sea, in the lake, in the mountain, anywhere they could be. Pwede po silang nasa daanan, nasa bahay, nasa bundok, at nasa lahat po ng dako pwede silang naroon. Even in person's heart. Kahit po sa puso ng isang tao. 사람들은 꿈속에서나 깊은 밤에 나타나는 것으로 생각하지만 본문에 보니까 대낮의 성경에는 대낮의 귀신이 마음대로 다닐 수 있다고 합니다. People tend to think that demons appear in a dream. Ganon din po na ang demonyo po ay nagpapakita rin minsan sa panaginip. But we can see from today's text, they appeared at daytime. Ngunit, nabasa natin sa Biblia ngayon na sila'y nagpakita sa umaga. 권세 있는 예수님 앞에도 귀신이 나타났습니다. And the demon even appeared before Jesus Christ of authority. Ngunit, kahit mayroong mga demonyo, si Yesu Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. 귀신은 시도 때도 없이 어디서나 존재하고 있습니다. Demons exist in everywhere at any time. Ang demonyo po ay nasa lahat ng dako, siya rin po ay nasa lahat ng pagkakataon. 두 번째로 귀신은 아주 추한 존재입니다. Second, demons are unclean beings. At pangalawa po, ang mga demonyo po, sila po ay maruming tao o maruming nilalang. 성경에서는 더러운 귀신이라고 말하고 있습니다. In today's text says, an evil spirit. At sabi po sa teksto, ito'y masamang espiritu. 더럽다, 추하다 하는 것은 모양이 그렇다는 것이 아니라 그 의도와 하는 짓이 더럽고 추한 것입니다. When it says dirty or unclean, it does not mean that they look dirty or unclean. Kapag sinabi pong marumi, hindi lamang po ito panglabas na anyong marumi. But their intentions and actions are unclean. Ngunit, ang intensyon po ng demonyo ay marumi o hindi karapat-dapat. Amen. 귀신 들린 사람은 더러운 말, 나쁜 생각, 더러운 행동을 하는 것이 바로 귀신 들린 징조입니다. Those who are possessed by demons, they speak unclean words, they think unclean thoughts, and they act unclean behavior. Yung mga naalihan ng masamang espiritu, masama silang magsalita, masama silang mag-isip, maging ang kanilang
세 번째로 귀신은 아주 시끄러운 존재입니다. Third, demons are very noisy beings. At alam niyo po, yung mga diablo po, ang mga demonyo ay maiingay. 본문 23절 26절에 보면 소리 질렀다고 했습니다. In today's text, we can see the expression, they screamed. Kaya po sa tekstong ating binabasa, yung taong inaalihan ng masamang espiritu, sigaw ng sigaw, nagwawala. 귀신 들린 사람은 문제를 해결하고 아름답게 마무리 짓기 위해서 큰 소리로 말하는 것이 아니라 불협화하기 위해서 짜증나게 하고 마음을 상하게 하고 노하고 미워하려고 시끄럽게 하는 것입니다. The demon-possessed person make noise to create discord, to annoy, to express anger and hatred toward others. Kaya po ang taong inaalihan ng masamang espiritu, gumagawa siya ng ingay, ipinapakita niya sa ibang tao yung galit. 그런 소리에는 리듬도 박자도 장단도 없고 괴성만 있을 뿐입니다. Such sounds have no rhythm, beat, but only the noise scream. Yung kanyang pagsigaw, yung kanyang pagsasalita ay walang ritmo, ngunit ito po ay sigaw lamang ng sigaw, nagwawala ang taong inaalihan ng masamang espiritu. 귀신은 아주 간교합니다. Also, demons are very cunning. At maging ang diablo po ay tuso. 24절에 나세렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 라고 했습니다. In verse 24, we can see the demons asking, what have we to do with you, Jesus of Nazareth? Kaya po sa verse 24, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? 예수님과 귀신은 아무런 상관이 없습니다. Yes, in fact, Jesus and demons have nothing to do. At totoo lang po, ang demonyo, wala siyang laban sa kapangyarihan ni Yesu Kristo. Amen. 네, 그러나 그렇지 않습니다. 귀신은 사람을 죽이고 예수님은 살리는 일을 하시는 분이십니다. Demons kill people, but Jesus saves people. Ang mga demonyo, sila yung pumamatay sa tao, ngunit si Yesu Kristo, nililigtas niya ang mga tao. Amen. 사망과 멸망을 주는 귀신을 추방해야 인간들이 자유롭게 살아갈 수 있습니다. Human can live freely when we banish, drive away demons. Kaya po, ang tao ay nakakalaya kapag siya po ay nakalaya at lumaya sa kanya ang masamang espiritu. Amen. 귀신은 예수님께 이렇게 말합니다. 나 같은 것을 상대하지 마십시오라고 했습니다. The demon said in the text, do not deal with me. Kaya po sabi ng teksto po ng diablo, huwag mo akong harapin. 악은 언제나 자기를 미워하는 세력을 향해서 언제나 그렇게 간교하게 나오는 것을 아시기 바랍니다. We need to know that evil always comes out so cunningly towards forces that hate them. Kaya po, tandaan po natin, ang gawa ng diablo, ang demonyo ay tuso. At marami silang ginagawa na katusuhan. 예수님은 저를 대적하라고 말씀하고 계십니다. The Lord Jesus is telling us to oppose demons. Sinasabi po ni Yesu Kristo sa atin na kailangan nating labanan ang diablo, ang demonyo. Amen. 네, 예수님의 제자는 귀신이나 사단을 대적해야 합니다. Jesus' disciples must oppose demons and Satan. Kaya po si Yesu Kristo, maging siya, nilalabanan niya ang diablo, maging si Satanas. Amen. 아멘. 여기 계신 여러분들은 예수님의 제자입니까? Are you the disciples of Jesus Christ? Kayo po ba ay mga disipulo ni Yesu Kristo? 아멘. 그렇다면 여러분들은 기도하고 하나님의 말씀, 그 말씀과 기도로 무장해야 됩니다. Then we must be equipped with prayer and word of God against demons. Kaya po ang tao ay dapat manalangin, dapat matuto ng salita ng Diyos upang magtagumpay sa demonyo. Amen. 아멘. 예수님의 제자이기 때문에 여러분들이 더 열심히 무장해서 귀신이나 사단을 완전히 물리쳐야 됩니다. Because you are disciples of Jesus, so you have to oppose and
defeat Satan, evil spirit. Amen. Kayo po ay mga disipulo ni Jesucristo, kaya dapat nating labanan si Satanas, dapat nating mapagtagumpayan ang diablo. Amen. 아멘. 이 시간에 하나님의 영이 여러분의 마음 심령 속에 한 사람 한 사람에게 찾아가셔서 여러분을 깨워 주시기를 원합니다. I hope and pray that the Spirit of the Lord will go into your heart. Nawa po, ako po'y nananalangin at may pag-asa na ang Espiritu ng Panginoon ay maranasan sa iyong puso. Amen. 우리는 약하지만 여러분이 예수님의 그 사모하는 마음이 가득하면 여러분은 이길 수 있습니다. Even if we are weak, if we rely on Jesus, if we long for Jesus, we can win. Kaya po, kahit tayo mahina, ngunit kapag nagtiwala tayo kay Hesu Kristo, tayo po ay magtatagumpay. Amen. 아멘. 이 간교한 귀신의 존재에 당당히 대적하여 승리하는 성도들이 되시길 주님의 이름으로 부탁드립니다. I hope and pray all of our members of Onuri Somang Church can have victory against evil spirit. Amen. Nawa po ang lahat ng member ng Honoris Somang Church at ang lahat ng naririto ay magtagumpay sa masamang espiritu. Amen. 귀신은 지식을 가지고 있는 존재입니다. And demons also have knowledge. Ang diablo din po ay mayroong karunungan. 24절에 보면 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니다 라고 했습니다. In the text we read, the demon said, I know who you are. You are the Holy One of God. At binasa po natin sa Biblia kanina na sinabi ng diablo kay Hesu Kristo, kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos. Amen. 아멘. 정신이 이상한 자는 지식이 없습니다. Those who are mentally ill, they do not have knowledge. Yung mga tao pong may problema, may karamdamang kaisipan, wala silang kaalaman. 그러나 귀신 들린 자는 정상적인 사람보다 더 똑똑합니다. But the demon possessed, they are smarter than normal people. Ngunit ang mga inaalihan ng masamang espiritu, sila'y mas matalino kaysa sa normal na tao. 오늘 본문의 말씀을 집중해 보십시오. 보통 사람들은 깨닫지 못한 예수님의 본질을 먼저 귀신은 보았습니다. That is why the demon first see the essence of Jesus that normal people could not see. Kaya po ang diablo, nakikita nila yung kapangyarihan ni Yesu Cristo kaysa dun sa mga normal na tao na hindi ito nakikita. And they knew and understood who Jesus is. At kilala din po nila, naunawaan nila kung sino si Jesus. 그러기에 귀신은 참으로 두려운 존재입니다. That's why demons are truly fearful beings. Kaya po ang mga demonyo'y nakakatakot din po. 그뿐 아니라 귀신은 고통을 주는 존재입니다. Demons also give pain. Sila din po'y nagbibigay ng karamdaman. 26절에 더러운 귀신이 그 사람에게 경련을 일으키게 합니다. In verse 26, the unclean spirit shook the man. Sabi po sa verse 26, pinapangisay ng masamang espiritu ang tao. 경련이란 괴로워서 치를 떠누르면서 고통스러워합니다. So that phrase meaning they were in pain, like grinding the teeth. Ang mensaheng iyon o yung salitang pinapangisay, ibig sabihin sila'y nakakaranas ng sakit, ng hirap, maging ang kanilang mga ngipin ay nagnanganib. 마가복음 9장 18절에 귀신이 벙어리 되고 기먹은 아이에게 들어가서 거꾸로 들이고 거품을 흘리게 하며 이를 갈고 파리하게 하는 괴로움을 주는 것을 볼 수 있습니다. In Mark 9:18, we can see a demon enter a deaf and dumb child and cause him to fall over, grind his teeth, and make him bleed. Nakikita po natin mula po sa Marcos chapter 9, meron pong isang batang inaanihan ng masamang espiritu, kaya hindi siya nakapagsasalita at nagnanganib ang kanyang mga ngipin. 귀신은 개인이나 가정이나 사회와
국가에도 그러한 고통을 갖다 주는 것입니다. Demons cause such pain not only to individuals, but also to families, societies, and nations. Ang diablo po ay nagbibigay ng sakit, hindi lang sa isa-isa, kundi sa pamilya, minsan sa bansa, minsan sa pamayanan. 귀신은 사람을 좋아해서 사람에게 들어갑니다. Also, demons like people, so they enter into the heart of people. Maging ang diablo po ay nais niyang pumasok sa puso ng tao. 아멘. Amen. 어떤 사람이 사단은 마침내 사단은 대중문화, 그러니까 세계 곳곳에 어디든지 대중문화를 잡고 있습니다. Some people say that Satan are all over the world, all over in the culture of people today. Paminsan sinasabi po ng mga tao na hindi sa banasa ay nasa buong mundo, maging sa kultura ng mga tao ngayon. 사람 속에 들어간 귀신이 들어간 사람은 마치 귀신처럼 시끄럽고 추하고 강교하고 더럽습니다. So those people in whom the demon entered, they become noisy, they become cunning, they become unclean like demons. Kaya po kapag ang diablo po, ang demonyo pumasok sa tao, nag-iingay siya, siya po ay marumi, at ang kanyang kaisipan ay hindi tama, kagaya po ng mga demonyo. 악한 영이 그만큼 많은 사람들을 조종하고요. 이 악한 사단은요, 사람을 타고 다니면서 사람 속을 파고 들어가서 숨어 있습니다. The demon control the heart of people, they hide inside the heart of people. Kaya po ang demonyo, kinukontrol niya ang puso ng tao, nagtatago siya sa puso ng tao. And they move from person, people to people. At sila po ay dinadaya nila, hinahanap nila ang bawat tao. 귀신은 예수님께 나타나서 이렇게 말합니다. 나사렛 예수여, 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까? 우리를 멸하러 왔나이까? 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자녀이다 라고 소리 질렀습니다. In text, the spirit appeared before Jesus and shouted. So, sa teksto po ating binasa, meron masamang spiritong nagpakita kay Jesucristo at ito po'y sumisigaw. What have we to do with you, Jesus of Nazareth? So, ang sabi po sa verse 24, ano ang pakialam mo sa amin? Jesus na taga Nazareth, Have you come to destroy us? naparito ka ba upang tuksain kami? I know who you are, the Holy One of God. Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos. Amen. 아멘. 예수님의 설교를 방해하기 위해서 소리 지르는 겁니다. 아주 시끄럽게. Demons are shouting, screaming to interfere those who are listening to the Word of God. Alam niyo po ba na ang diablo po, sumisigaw siya para yung taong nakikinig sa salita ng Diyos ay hindi makinig. 예수님을 떠나가게 하려고, 이 지역에서 떠나가게 하려고 떠드는 것입니다. They are making noise, they are making trouble so that Jesus would leave from this place. Kaya po mag-iingay sila, yung diablo po ay mag-iingay, gagawa siya ng gulo para si Jesucristo ay umalis doon sa isang lugar. 귀신도 영이므로 영이신 하나님의 아들을 누구보다도 더 잘 알고 있는 것입니다. Since demons are spirit, they know Jesus Christ well because He is Son of God. Dahil po ang demonyo ay espiritu, kilala nila kung sino si Jesucristo dahil si Jesucristo ay anak ng Diyos. Amen. 아멘. 귀신도 예수님을 이렇게 잘 아는데 사랑하는 여러분들은 하나님의 자녀고 너희는 거룩한 백성이라겠습니다. 여러분들이 예수님을 알아볼 수 있는 그런 믿음이 여러분에게 꼭 필요합니다. Even these demons know well about Jesus. So kahit na po ang demonyo, kilala niya kung sino si Jesus. We, the members of Onduli Humang Church, must know well about who Jesus is. Tayo po mga honori, sa mga church member, mas dapat natin kilalanin kung sino si Jesucristo. Amen. 아멘. 사단은 언제나 방해꾼입니다. 여러분의
여러분의 삶 속에서 방해를 할 것입니다. 여러분이 교회에 오려고 할 때 교회를 가지 못하게 방해할 것이고, 봉사할 때 봉사 못하게 할 것이고, 어떤 이유를 만들어서 여러분을 핑계거리를 만들어 주는 것이 사단이라는 걸 아시기 바랍니다. Please remember that Satan will always tempt, always try to stop us from coming to church. Alam niyo po ba na si Satanas lagi niya tayong tutuksuhin na huwag pumunta sa simbahan? Amen. 여러분이 하나님의 자녀이기 때문에 여러분의 혹여 그런 사람은 없겠지만 혹시라도 점술이나 점보는 걸 좋아하지 마세요. Since we are children of God, we must not fall into shamanism or other religions of this world. Kaya po dahil tayong lahat na naririto'y anak ng Diyos, dapat po huwag tayong umayon sa mga manghuhula, sa mga kultura na mayroon sa mundo. Amen. 아무리 유명한 점술가도 예수님 앞에서는 맥을 못 춥니다. Even if there's a very famous fortune teller, they are no one before Jesus Christ. Kaya po kahit meron pong sikat na manghuhula, walang makapapantay sa kapangyarihan ni Heso Kristo. Amen. 점술가들 속에는 귀신의 영이 역사하는 것입니다. Because in those fortune tellers, demons are inside them. Dahil po sa mga manghuhula, ang diablo ay nasa kanila. 예수님을 믿고 예수님 안에 있는 그 영이 우리를 붙잡아주기 때문에 우리는 자유할 수 있습니다. When the Spirit of Jesus Christ holds on to us, He takes in our heart, we will be protected by the Lord. Kaya po, kung ang ating Panginoong Heso Kristo ay nasa ating puso, ang Diyos ang mag-iingat, ang Diyos ang magpoprotekta sa ating buhay. Amen. 아멘. 예수님께서 명령하셨기 때문에 귀신이 나올 수밖에 없습니다. 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하고 꾸짖었습니다. Because Jesus rebuked the demon inside the man, because Jesus ordered the demon had to come out. Kaya po dahil sa Heso Kristo, pinalayas niya ang masamang espiritu doon sa tao, yung masamang espiritu ito ay lumayas. Amen. 꾸지람은 윗사람이 아랫사람에게 하는 것입니다. A rebuke is something that a superior does to the subordinates. Kaya po ang pagpapalayas ay pagpapalayas doon sa mga taong inaalihan o pagpapalayas sa mas mahina. 예수님과 귀신의 관계는 결코 동등하지 않습니다. The relationship between Jesus and demons, they are never equal. Ang relasyon po ng Diablo kay Heso Kristo kailanman hindi kayang pantayan ng Diablo si Heso Kristo. Amen. 어리석고 미련한 사람은 예수님과 귀신을 동급으로 취급하기 때문에 귀신이 무서워서 예수를 못 믿는 사람들이 있습니다. There are so many people who treat Jesus as demons. So marami po mga tao ang tingin kay Heso Kristo ay isang masama o Diablo. So they say, oh, I'm afraid of demons, so I cannot believe in Jesus. So kaya sinasabi na takot ako sa demonyo kaya hindi ako naniniwala kay Jesus. 예수님은 귀신을 꾸짖을 뿐만 아니라 명령합니다. Jesus not only rebuked the demon, but commands the demon. Kaya po ang si Heso Kristo hindi lang niya pinapalayas ang demonyo kundi inuutusan niya itong lumayas at umalis. 예수님의 예수님도 영의 세계의 절대 권력자이므로 귀신에게 명령하신 것입니다. 믿으시기 바랍니다. Believe that Jesus gave order to demons because He is an absolute authority in the spiritual world. Dapat po nating paniwalaan na si Heso Kristo pinalayas niya ang masamang espiritu ang Diablo dahil siya may kapangyarihan sa espiritual na mundo. Amen. 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 명령할 때 더러운 귀신이 그 사람에게서 경련을 일으키고 큰 소리를 떠들며 나갔습니다. 아멘. When Jesus commanded, be quiet and come out, when He ordered, the demon came out. Kaya
떠나자 그 사람은 건강해졌습니다. Now, when the demon left him, the man became healthy. Kaya po kapag ang diablo po'y umalis sa katawan ng tao, ang tao po ay nagiging malakas. 사랑하는 여러분, 인간은 그 내면을 누가 지배하느냐 따라서 인생이 달라지는 것입니다. Dear members, Mga, men change according to who lives in their heart. mga minamahal ko po, ang tao po'y nagbabago, depende kung sino ang namumuna sa kanyang puso. Amen. 귀신이 지배하면 귀신처럼 소란스럽고 시끄럽고 더럽고 추한 사람입니다. 추한 사람이 되는 것입니다. The evil spirit lives in you, you will become noisy, cunning, unclean, like we talked about. Kaya po kung ang masamang espiritu'y nasa iyo, ikaw ay maingay, ikaw ay tuso, ikaw ay marumi, nakagaya ng pinag-uusapan natin. 예수님은 명확하고 간단하고 아주 권세 있는 말씀 한마디로 그 귀신을 쫓아냅니다. Jesus cast out the demon with one clear and simple authority, word of authority. Kaya po pinalayas niya sa Kristo ang demonyo sa napakasimpleng kapangyarihan at nag-iisang kapangyarihan. Amen. 사건을 목격한 사람들은 깜짝 놀랐습니다. Everyone who witnessed this incident was amazed. Alam niyo po, yung mga taong nakakita nito, ito po istorya sa Biblia, yung mga taong nakakita nito ay namamha. 저들은 지금까지 이런 일을 한 번도 본 적이 없습니다. The people never seen such thing happen. At sinabi ng mga tao, wala pa kaming nakikitang ganung bagay na nangyari. 그들은 놀라서 서로 쳐다보며 이는 어쩌면이냐 권위 있는 새 교훈이로다 더러운 귀신들에게 명한 중 순종하는도다 하더라. 20절에 기록된 말씀입니다. In verse 27, the people were amazed and looked at each other and said, "What is this? A new teaching and with authority." Ayan, sinabi ng bawat isang naroon na nakakita, ano ito? Bagong utos ba ito? Bago ba itong aral? 다 같이 한번 따라 하시기 바랍니다. 권세 있는 새 교훈이로다. Let all repeat after me. Sumunod po kayo sa akin. A new teaching with authority. Bagong katuruan ng may kapangyarihan. Bagong katuruan ng may kapangyarihan. Malakas po, isa pa po, 1, 2, 3, go. Bagong katuruan ng may kapangyarihan. Amen. 네. 예수님의 권세라는 뜻은 힘, 능력 이런 뜻도 가지고 있지만 예수님은 귀신을 쫓아내시며 병자를 고치시며 바람과 물결도 잠잠케 하시며 죽은 자까지 살리시는 권세 힘 있는 분이십니다. 아멘. Jesus is the one who has the authority Si Yesu Kristo ang nag-iisang makapangyarihan. to cast out demons, heal the sick, calm the wind and waves, and even raise the dead. Kaya po siya po'y nagpapalayas ng masamang espiritu, nagpapagaling ng mga taong may karamdaman, maging ang buhay ay kanyang maging ang patay ay kaya niyang buhayin. Amen. 예수님은 이러한 능력으로 거라사 있는 군대 귀신 들린 2,000마리 그 귀신 들린 자에게서 귀신을 쫓아내어서 2,000마리의 돼지 떼에게 들어가게 해서 바다에 붕당 빠지게 했습니다. He even demonstrated his power by casting out a legion of demons from a possessed man by causing a herd of 2,000 pigs and thrown them into the sea. Kaya po siya rin po ay nagpalayas ng maraming demonyo sa katawan ng tao at ito'y lumipat sa mga baboy at sila po ay nahulog. 예수님의 그 능력은 죽은 사람을 살립니다. 그래서 야이로의 딸도 살리시고 또 예루살렘에서부터 날 때부터 소경된 자의 눈을 보게 하시고 18년 동안 병자와 18년 된 병자도 고치시고 38년 된 중풍병자도 고치셨습니다. He even raised the dead daughter of Jairus. Siya rin po si Yesu Kristo ay nagbuhay ng mga patay, kagaya ng anak ni Jairo. And he even healed a blind man who was blind from his birth. Si Yesu Kristo din po ay
nagpagaling ng taong bulag simula nang siya'y pinanganak. And also he healed many who had been sick for long years. At pinagaling din po niya ang maraming taong may karamdaman sa mahabang panahon. Amen. 기억하시기 바랍니다. 주님께서 행하신 모든 그 권세의 도구는 다른 것이 아닙니다. 오직 하나님의 말씀입니다. Please remember that authority of Jesus was revealed through the Word of God. Dapat po natin unawain ito na ang kapangyarihan ni Jesucristo ay nagpapakilala sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen. 이 자리에 함께한 여러분들도 예수님의 권세를 힘입고자 하면 새 교훈, 즉 하나님의 말씀을 들어야 합니다. If all of our members here want to be given authority of Jesus, we have to listen to the Word of God, we have to study the Word of God. Kaya kung ang bawat isang narito ay nais makatanggap ng kapangyarihan mula kay Jesucristo, dapat tayong makinig ng salita ng Diyos. Dapat tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. 아멘. 하나님의 말씀이 하나님의 권위를 임하기 때문이고 하나님의 말씀이 선포자에 의해서 생생하게 살아 전달되어지고 예. Because the word comes with the authority of God. Dahil ang salita ay nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos. Because the word is vividly conveyed by the preacher. Dahil po ang salita ng Diyos ay itinuturo ng mga mangangaral. 말씀을 가까이 해야 됩니다. And we must be close to the Word of God. At dapat po tayo ay mapalapit sa salita ng Diyos. Amen. 하나님의 말씀을 해석하기 때문입니다. Because Word of God interprets Word of God. Dahil ang salita ng Diyos, ipinapaliwanag ng salita ng Diyos. Amen. 하나님의 말씀이 실생활로 연결되기 And the 때문입니다. Word of God is connected to our life. Dahil po ang salita ng Diyos ay may connection sa atin pong mga buhay. Amen. 하나님의 말씀이 성령의 감화를 일으키기 때문입니다. And it is also the Word of God that gives us inspiration of the Holy Spirit. Kaya po ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amen. 무엇보다도 말씀이 예수님 자신이며 예수님의 권세이므로 말씀을 들어야 되는 것입니다. Above all, the Word is Jesus Himself and the authority of Jesus, so we must listen to the Word of God. Kaya po higit sa lahat, si Jesucristo po ang makapangyarihan at dapat po nating pakinggan ang salita ng Diyos. Amen. 이 하나님의 말씀은 바르게 듣고 받을 때 하나님의 능력이 내게도 나타나고 있습니다. When we hear and receive this Word of God correctly, the authority of God, power of God will appear through us. Kaya po kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos, pinakinggan natin ito ng tama, yung kapangyarihan ng Panginoon ay mararanasan ng ating buhay. Amen. 다시 말해서 여러분에게서 나타날 수 있다는 것입니다. To say it again, the authority of God, power of God can come and show from you. Kaya po nais kong sabihin muli, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan ay makikita mo at mararanasan mo. Amen. 엘리야는 우리와 성격이 똑같은 사람이었습니다. 엘리야. Elijah was a person just like us. Si Elijah po ay isang taong katulad po natin. 그가 기도하며 하늘에서 비가 내리고 그가 기도하며 하늘이 닫혀서 비가 내리지 않고요. 그가 다시 기도하면 하늘에서 불이 내립니다. When he prays, the sky will be closed and there will be no rain. But when he prays, and the sky will open and there will be rain. At alam niyo po, nung yung langit ay hindi nagbubukas para umulan, ngunit nung nalalangit siya, nagkaroon po ng ulan at bumukas ang langit. 제가 여러분에게 드리고 싶은 말씀은 예수님을 믿으십시오. What I want to tell you is to believe in Jesus. Ang nais ko pong sabihin sa inyong lahat, manampalataya po kayo kay Jesucristo. Amen.
여러분이 예수님을 모시고 평안을 누리면 여러분은 천국을 누리는 힘이 여러분의 마음에 임한 것입니다. When you accept Jesus in your heart, you already own heaven in your heart. Kaya po kapag tinanggap niyo po si Jesucristo sa inyong puso, mararanasan niyo sa puso niyo ang langit. And you will enjoy the peace that Jesus gives you. At mararanasan niyo po ang kapayapaan na ibinigay ni Jesucristo. Amen. 아멘. 이 시간 여러분이 정말로 믿음으로 하나님 앞에 구하고 간구하면 여러분이 사모한 만큼 오순절의 마가의 다락방 역사가 불의 역사가 여러분의 심령 속에 나타날 줄 믿습니다. I believe when you seek God, when you long for the glory of God, it will be given to you. Naniniwala po ako na kapag hinanap niyo po ang Diyos at nais niyong maranasan ang Diyos, ito po ay ipagkakaloob sa inyo. Just like when the disciples seek for the Holy Spirit in the day of Pentecost. Katulad po ng mga disipulong naghanap ng Espiritu Santo, natagpuan nila ito sa panahon ng Pentecostes. Amen. 여러분에게 성령이 임하시면 여러분은 새롭게 되고 변화됩니다. 여러분의 삶이 바꿔집니다. When the Holy Spirit comes and resides in you, you will be changed. You will become new. Kaya po, kapag ang banal na Espiritu ang naghari po sa inyo, ang buhay niyo po ay mababago at ikaw ay mababago. Amen. 아멘. 예수님의 그 권세의 능력이 여러분에게 임해서 여러분의 가정에 모든 악한 영이 떠나가고 어둠의 영이 떠나가고 사망의 권세가 떠나가길 주님의 이름으로 축원합니다. I pray and hope the authority of Jesus will be in your family. Ako po'y nananalangin at may pag-asa na ang kapangyarihan ni Jesucristo ay maranasan ng iyong And the pamilya. power of God will be in your family so that all the evil spirit will be driven, cast out. Kaya po ang kapangyarihan ng Panginoon ay maranasan ng inyong buong pamilya upang ang mga masamang espiritu ay lumayas. Amen. 성령이 내게 여러분들에게 임하면 하나님의 말씀이 임합니다. 하나님의 말씀으로 여러분은 능력 있는 영역의 일을 할 수 있고요. 여러분들이 기도하는 대로 하늘에서 불이 내릴 수도 있고요. 여러분이 기도하면 여러분의 그 심령 속에 어두웠던 것들이 답답한 것들이 다 떠나갑니다. When the Holy Spirit comes into you, your life will completely be changed. Kapag ang banal na espiritu ay dumating po sa buhay ninyo, ang buhay niyo po ay mababago. Everything you worry about will be solved. At anumang mga alalahanin mo ay masusolusyonan. Amen. 이 마지막 때는 정말 우리가 깨어서 기도해야 됩니다. 그래서 베드로 사도는 근심하라 깨어라 넌 대적 마귀가 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬자를 찾는다고 했습니다. 여러분 속에 하나님의 영이 임하는 것을 마귀 사탄은 싫어하기 때문에 여러분을 자꾸 유혹하기 때문입니다. Because demons do not want us pray to God. Dahil ang mga demonyo, ayaw niya na ang tao ay nananalangin sa Diyos. Because demons do not want us accept Jesus in our heart. Ang mga demonyo, ayaw niyang tanggapin ng tao si Jesucristo sa kanyang puso. That's why Apostle Peter said, be sober-minded. Kaya po sinabi po ni Apostol Pablo na dapat maging mapagmatsyag. Because the devil prowls around like a roaring lion. Dahil po ang diablo ay naghahanap ng masisilang katulad ng leong umaatungal. 여러분에게 주어진 각자의 십자가가 있습니다. 내 짐이 무겁지만 그 십자가를 지고 정말 단마음으로 예수님을 사랑하는 마음으로 달려가십시오. Love Jesus, resemble Jesus. Mahalin po natin si Jesucristo at makita sa buhay natin si Go Jesucristo. forward towards Jesus. Go forward, move forward towards Jesus. Ikaw po ay humakbang papalapit kay Jesucristo. Amen. 여러분도 기도하며 그리할 때 하나님께서 여러분에게 기름 부어서 성령이 충만해지면 여러분도 병든 자에게 손을 얹은 적 다 나음을 얻고요. 뱀을 짚고 어떤 독을 마실지라도 해함을 받지 않는다고 예수님의 권세의 능력으로 이기고 승리할 줄 믿으시고 승리하시길 주의 이름으로 축원합니다. I pray and bless that all of you, when you pray, your prayer will be heard by God. Kaya po, pinagpapala ko po kayo at nananalangin po ako
ng panalangin po ninyo ay dinggin ng Diyos. And there will show all the power and authority of God. At makita niyo po yung kapangyarihan at yung kalakasan ng ating Diyos. Amen. 아멘. 여러분들은 하나님의 군대입니다. 하나님께서 여러분들을 쓰실 것입니다. 여러분은 아이를 비롯해서 남녀노소 누구에게나 하나님께서 함께 하시면 능치 못한 일이 없고 불의 종들이 됩니다. 승리하시길 주의 이름으로 부탁드리고 승리합니다. 축원합니다. I pray and hope you will be such strong soldiers, army of God. Nawa po at ako po'y nananalangin na kayo pong lahat ay maging malakas na sundalo ng Diyos. With the Amen. prayer, which is the armor, you can have victory. Kaya po sa umagitan ng panalangin, baluti, nawa po ikaw ay magtagumpay. Amen. 축도하겠습니다. Okay, let us please stand up, everyone. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 무한하신 하나님의 크신 사랑하심과 성령님 교통 인도의 주 역사 충만하심이 오늘 이 자리에 모인 우리 사랑하는 모든 본속들 머리 위에 심령 위에 지금부터 영원까지 함께 있을지어다. May 아멘. the grace of the Lord Jesus Christ, Nawa ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo the great love of God the at Father, ang kilang pag-ibig ng Diyos Ama communion of the Holy Spirit, at pakikipisan ng Espiritu Santo be with all the members of Honoris Sumang Church nawa po'y maranasan ng lahat ng miyembro ng Honoris Sumang Church and on their family. at sa kanila pong pamilya. Be with you forever and ever. At maranasan niyo po ang kapayapaan ay sumainyong lahat.